Dito po muna tayo ha. Ito muna ang pag-usapan natin dahil ito po ay may koneksyon doon sa impeachment ni BP Sara. At ito ay may koneksyon patungkol dito kay Tito Soto. So, dire-diretso na po yan at connect-connecta po yan. Okay? Ito, alam nyo po, alam ko ay inyong nabalitaan na nagdesisyon na po ang Korte Suprema patungkol doon sa fourth with. Ayan po yung malaking pinag-uusapan before na merong definition ng fourth with. Kaya nga naman, itong Tambaluslos Group, itong grupo ni Martin Rivera, Martin Maleta, itong grupo ni Martin Maleta, galit na galit kay Chis Escudero. Alam naman natin na isa sa mastermind ng ayaw makaupo si BP Sara sa 2028 ay si Tambaluslos. Ito si Martin Maleta. Kaya nga naman, kita natin ang galawan dyan sa Kongreso. Hindi natuloy yung impeachment ni BP Sara last year. At ang sinisisi, ito si Chis Escudero. Dinisisyonan ng court ngayon. Supreme Court upholds Escudero position on Senate control of impeachment trial timing. Ibig sabihin, yung pinagtatalo ng fourth with, all along, tama yung ginawa ni Chis Escudero. Diba? Ginawa lang ni Chis Escudero yung tama. Kasi kung minadali niya yun, illegal naman. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May mga pagkakataon na hindi po dapat ang sukatan ay laging minamadali. Halimbawa, gusto nilang singilin di umano itong si PRRD ng pagpatay, di ba? Anong ginawa? Kinidnap si PRRD. Kinalimutan na ang due process. Maraming ganong pagkakataon Katulad tong kay BP Sara, kahit unconstitutional yung pagkapasa ng impeachment, gusto nilang ituloy. Di bali ng illegal basta madaliin. Yun po ang naging malaking labanan last year na lumalabas tama si Chis Escudero. Ngayon, ito ang nabalitaan ko. Ito galing po sa reliable person. Okay? Hindi po ito galing sa yung mga vloggers ng sa kabila na parang gusgusin. Hindi po ito galing dun sa mga vloggers na hindi connected sa politika na parang nagbebenta ng motor, dinala na dito, nagbebenta ng ginto, nagpolitika na. Hindi po. Galing po to sa reliable person na well connected sa gobyerno. Ito balita. Ito mga darating na linggo, fourth with. Tandaan nyo to, malalaman nyo kung tumatama. Fourth with, mamadaliin, siraan si Chis Escudero. Dahil ang umuugong, gumagalaw na, papalitan ang liderato ni Tito Sen. At hindi maaalis na si Chis Escudero nung panahong siya ay Senate President, ang Blue Ribbon Chairman, si Marcoleta. At nung si Marcoleta ang nag-iimbestiga, napakaganda ng investigasyon. Napakaganda ng pamamalakad ni Chis Escudero as Senate President. Naging noontime show lang naman tayo. Naging itbulaga tayo. Nung pumasok-pasok, ayan si Tito Soto at syempre yung boyfriend niya pinasok niya, si Ping Lacson. At alam nyo na ang istorya. Hanggang ngayon, wala pang nangyayari. Hanggang ngayon, hindi pa naiimbestigahan si Tambaluslos. Hanggang ngayon, ayaw ipatawag yung 18 Marines. Pati si Gutesa ayaw ipatawag. Galit na galit tong Team Martin Maleta kay Chis Escudero kasi si Chis Escudero ang nagbanggit kay Tambaluslos. Nakikita nyo na. Ito maganda dyan. Kung tunay na mapapalitan si Tito Sen, hindi natin alam. Pero ang ugong-ugong naggagapangan na sa loob. Ang ugong-ugong magkakaroon ng palitan ng liderato kasi hindi makukuha ang hustisya hanggat nakaupo si Tito Soto at yung boyfriend niyang si Pinky Lacson. At hanggat ang dyan yan, si Ping Lacson walang mangyayari. So definitely, kailangan mapalitan si Tito Soto. Kaya yan ang balita may taning na. Ngayon, hindi natin alam kung makakakuha sila ng numero. Kaya yan ang ipagdasal po natin na ma-expose itong mga magnanakaw. Matanggal sa posisyon itong nag-aabuso ng kapangyarihan. Matanggal sa posisyon yung pinagtatakpan yung mga magnanakaw. Matanggal sa posisyon itong naghahadlang sa investigasyon dito sa mga Maleta Boys. And makakuha sila ng numero. Tandaan po natin, meron ng attempt last time. Diba? Another attempt. But this time, mas crucial ngayon. Kasi it includes the impeachment of BP Sara. Kaya lahat sa tingin nila, hindi papanig sa impeachment, kailangan banatan. Lalong-lalo na po si Chis Escudero. Dahil nga si Chis ay posibleng ipalit. Isa sa kinukonsider na ipalit kay Tito Soto. Yan po ang ating nadinig. So abang-abang lang natin, abang-abangan nyo lang kung ito ay tunay na mangyayari. Basta, basahin ko ito. The court found no unlawful delay and declared the case
is moot after earlier rulings nullified the articles of impeachment against Duterte, leaving no basis to complain that the Senate to proceed, illustrating the dadadadadadan. So sa madaling salita, yung isinampa labang kay Cheese before, lumalabas na tama ang ginawa ni Cheese. Kita mo? Ano lang to eh. Time will reveal. It takes time. Ha? Pero all along, tama pala si Cheese. Tapos, after a few weeks, nag-declare ang Supreme Court din na yung impeachment before unconstitutional. So nakita nyo? So sa madaling salita, lahat naman ng ginawa ni Cheese, abogado po ito si Cheese, hindi natin pinagtatanggol. But definitely, kung titingnan natin ang ginawa ni Cheese compared kay Tito Sotto, it's just like night and day. Napakalayo po. Hindi sa pagtatanggol. Pero wala tayo makukuhang hustisya kay Tito Sotto. Kaya yan ang balita natin, ito si Tito Sotto may taning na as Senate President. Diba? Lahat pala nung ginawa ni Cheese naayon sa batas. Hindi according to Coach Oli according sa Supreme Court. Ang problema natin ngayon, ang mga mambabatas ayaw sumunod sa korte. Yan ang malaking problema natin. Kaya walang asenso tong bansa natin. Tanggalin na kaya natin yung korte kung ayaw nilang sumunod. Dito po muna tayo Ito muna ang pag-usapan natin dahil ito po ay may koneksyon doon sa impeachment ni BP Sara. At ito ay may koneksyon patungkol dito kay Tito Sotto. So, dire-diretso na po yan at connect-connecta po yan. Okay? Ito, alam ko inyong nabalitaan na nagdesisyon na po ang Korte Suprema patungkol dun sa fourth with. Ayan po yung malaking pinag-uusapan before na merong definition ng fourth with. Kaya nga naman, itong Tambaluslos Group, itong grupo ni Martin Nievera, Martin Maleta. Itong grupo ni Martin Maleta, galit na galit kay Cheese Escudero. Alam naman natin na isa sa mastermind ng ayaw makaupo si BP Sara sa 2028 ay si Tambaluslos. Ito si Martin Maleta. Kaya nga naman kita natin ang galawan dyan sa Kongreso. Hindi natuloy yung impeachment ni BP Sara last year. At ang sinisisi, ito si Cheese Escudero. Dinisisyonan ng court ngayon. Supreme Court upholds Escudero position on Senate control of impeachment trial timing. Ibig sabihin, yung pinagtatalo ng fourth with, all along, tama yung ginawa ni Cheese Escudero. Diba? Ginawa lang ni Cheese Escudero yung tama. Kasi kung minadali niya yun, illegal naman. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May mga pagkakataon na hindi po dapat ang sukatan ay laging minamadali. Halimbawa, gusto nilang singilin. Di umano itong si PRRD ng pagpatay. Diba? Anong ginawa? Kinidnap si PRRD. Kinalimutan na ang due process. Maraming ganong pagkakataon Katulad tong kay BP Sara. Kahit unconstitutional yung pagkapasa ng impeachment, gusto nilang ituloy. Di bali ng illegal, basta madaliin. Yun po ang naging malaking labanan last year na lumalabas tama si Cheese Escudero. Ngayon, ito ang nabalitaan ko. Ito galing po sa reliable person. Okay? Hindi po ito galing sa yung mga vloggers ng sa kabila na parang gusgusin. Hindi po ito galing dun sa mga vloggers na hindi connected sa politika na parang nagbebenta ng motor, dinala na dito, nagbebenta ng ginto, nagpolitika na. Hindi po. Galing po to sa reliable person na well connected sa gobyerno. Ito balita. Ito mga darating na linggo, fourth with. Tandaan nyo to, malalaman nyo kung tumatama. Fourth with, mamadaliin, siraan si Cheese Escudero. Dahil ang umuugong, gumagalaw na, papalitan ang liderato ni Tito Sen. At hindi maaalis na si Cheese Escudero nung panahong siya ay Senate President, ang Blue Ribbon Chairman, si Marcoleta. At nung si Marcoleta ang nag-iimbestiga, napakaganda ng investigasyon. Napakaganda ng pamamalakad ni Cheese Escudero as Senate President. Naging noontime show lang naman tayo. Naging itbulaga tayo. Nung pumasok-pasok, ayan si Tito Sotto at syempre yung boyfriend niya pinasok niya, si Ping Lacson. At alam nyo na ang istorya. Hanggang ngayon, wala pang nangyayari. Hanggang ngayon, hindi pa naiimbestigahan si Tambaluslos. Hanggang ngayon, ayaw ipatawag yung 18 Marines. Pati si Gutesa ayaw ipatawag. Galit na galit tong Team Martin Maleta kay Cheese Escudero kasi si Cheese Escudero ang nagbanggit kay Tambaluslos. Nakikita nyo na. Ito maganda dyan. Kung tunay na mapapalitan si Tito Sen, hindi natin alam. Pero ang ugong-ugong naggagapangan na sa loob. Ang ugong-ugong magkakaroon ng palitan ng liderato kasi hindi makukuha ang hustisya hanggat nakaupo si Tito Sotto at yung
boyfriend niyang si Pinky Lacson. At hanggang ang dyan yan, si Ping Lacson walang mangyayari. So definitely, kailangan mapalitan si Tito Soto. Kaya yan ang balita ha, may taning na. Ngayon, hindi natin alam kung makakakuha sila ng numero. Kaya yan ang ipagdasal po natin na ma-expose itong mga magnanakaw. Ha? Matanggal sa posisyon itong nag-aabuso ng kapangyarihan. Matanggal sa posisyon yung pinagtatakpan yung mga magnanakaw. Matanggal sa posisyon itong naghahadlang sa investigasyon dito sa mga Maleta Boys. And makakuha sila ng numero. Tandaan po natin, meron ng attempt last time. Di ba? Another attempt. But this time, mas crucial ngayon. Kasi it includes the impeachment of BP Sara. Kaya lahat ng sa tingin nila hindi papanig sa impeachment, kailangan banatan. Lalong-lalo na po si Chis Escudero. Dahil nga si Chis ay posibleng ipalit. Isa sa kinukonsider na ipalit kay Tito Soto. Yan po ang ating nadinig. So abang-abang lang natin, ha? Abang-abangan nyo lang kung ito ay tunay na mangyayari. Basta, basahin ko ito. The court found no unlawful delay and declared the case moot after earlier rulings nullified the articles of impeachment against Duterte, leaving no basis to complain that the Senate to proceed, illustrating the dadadadadan. So sa madaling salita, yung isinampa labang kay Chis before, lumalabas na tama ang ginawa ni Chis. Kita mo? Ano lang to eh. Time will reveal. It takes time. Ha? Pero all along, tama pala si Chis. Tapos, after a few weeks, nag-declare ang Supreme Court din na yung impeachment before unconstitutional. So nakita nyo? So sa madaling salita, lahat naman ng ginawa ni Chis, abogado po ito si Chis, hindi natin pinagtatanggol. But definitely, kung titingnan natin ang ginawa ni Chis compared kay Tito Soto, it's just like night and day. Napakalayo po. Hindi sa pagtatanggol. Pero wala tayo makukuhang hustisya kay Tito Soto. Kaya yan ang balita natin, ito si Tito Soto may taning na as Senate President, di ba? Lahat pala nung ginawa ni Chis naayon sa batas. Hindi according to Coach Oli according sa Supreme Court. Ang problema natin ngayon, ang mga mambabatas ayaw sumunod sa korte. Yan ang malaking problema natin. Kaya walang asenso tong bansa natin. Tanggalin na kaya natin yung korte kung ayaw nilang sumunod.